Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, I am Naima Kasim Salilagya. So our report is all about cognitive development in Lesson 3, Constructivism and Learner-Centered Teaching. Learner-centered teaching or constructivism and its implications for teaching. Ang learner-centered teaching ay isang paraan ng pagtuturo na nakatuon sa mga pangangailangan, interes at karanasan ng mga mag-aaral. Sa halip na ang guro lang ang magbigay ng lahat ng impormasyon, binibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na aktibong makilahok sa kanilang pagkatuto. Ang guro ay gumagabay o tumutulong sa mga mag-aaral na mag-explore, magtanong at magtuklas ng mga bagong idea sa kanilang sariling paraan. Ang layunin ng learner-centered teaching ay mas mapalakas ang interes, kritikal na pag-iisip, at kasanayan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kontrol at responsibilidad sa kanilang sariling pagkatuto. Sa constructivism, kapag nakakaranas tayo ng bagong bagay, hindi natin agad ito tinatanggap o iniiwan lang na ganun na lang. Sa halip, iniintindi at ini-internalize natin ito batay sa mga naunang karanasan, kaalaman o mga knowledge constructs na nabuo na natin tulad ng mga paniniwala, pagkiling, karanasan at nararamdaman na natin noon. Ibig sabihin, ang ating mga dating pananaw at karanasan ang nagiging salamin o basehan kung paano natin nauunawaan ang bagong karanasan. Halimbawa, kung may naunang karanasan tayo sa isang bagay, madalas itong magdidikta kung paano natin tinitingnan o tinatanggap ang mga bagong impormasyon. Kaya sa constructivism, ang pagkatuto ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng bagong kaalaman, kundi sa paggawa ng kahulugan mula rito gamit ang mga bagay na dati na nating natutunan o naranasan. For classroom management, the learning environment should be goal-oriented. This makes students work together and stay focused to achieve their goal. Constructivism promotes intrinsic motivation. The teacher is present to support them and provide scaffolding as needed. Sa classroom management, kailangan ang klase ay may malinaw na layunin. Kapag may layunin ang mga mag-aaral, mas madali silang magtulungan at mag-focus para makamit ito. Sa constructivism, ito ay tumutulong sa mga mag-aaral na matuto dahil gusto nila, hindi dahil may gantimpala na makukuha sila. Ang guro ay hindi lang basta nagtuturo, kundi siya ay nandyan upang suportahan at tulungan ang mga mag-aaral kung kinakailangan. Ang guro ay magbibigay ng tulong o gabay, tinatawag na scaffolding, para matulungan ang mga mag-aaral na makaya ang mga task nila. In constructivism, it is commonly misunderstood that teachers should never tell students anything directly and allow them to construct knowledge by themselves, much like reinventing the wheel. But, hindi ito ang totoong ibig sabihin ng constructivism. Sa constructivism, ang kaalaman ay binubuo ng bawat tao base sa kanilang mga naunang karanasan at kaalaman, anuman ang paraan ng pagtuturo. Ibig sabihin, kahit na nakikinig ang isang estudyante sa isang lecture, hindi ibig sabihin na siya ay basta-basta lang tumatanggap ng impormasyon. Sa halip, aktibo siyang nag-iisip at nagmumuni kung paano iugnay o i-apply ang bagong impormasyon sa kanyang mga dating kaalaman. Kahit na ang guro ay nagbigay ng impormasyon, ang estudyante ay patuloy pa rin gumagawa ng sarili niyang pag-unawa at koneksyon mula sa mga idea na naririnig o natutunan niya. So, in learner-centered teaching, examples include constructionism, project-based learning, experimental learning, guided discovery, inquiry-based learning, anchored instruction, cooperative learning, zigzag, and so on. So, in constructionism, ang mga mag-aaral ay natututo sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay. Halimbawa, kung ang isang estudyante ay gumagawa ng isang proyekto o eksperimento, natututo siya dahil siya mismo ang bumuo at nagdisenyo ng proseso. Next is project-based learning. Ang mga mag-aaral ay nagtatrabaho sa isang malaking proyekto kung saan kinakailangan nilang magsaliksik, magplano
at magtulungan. Sa ganitong paraan, natututo sila habang nagtatrabaho sa isang aktwal na problema o sitwasyon. Next is experiential learning. Ang mga mag-aaral ay natututo sa pamamagitan ng aktwal na karanasan. Halimbawa, ang isang mag-aaral ay natututo ng agham hindi lang sa teorya kundi sa pamamagitan ng paggawa ng eksperimento. Next is guided discovery. Ang guro ay nagiging gabay sa mga mag-aaral habang sila ay nagdidiskubre ng mga konsepto o kaalaman. Ang mga estudyante ay binibigyan ng pagkakataon na maghanap ng sagot sa kanilang sariling paraan, ngunit may gabay mula sa guro. Next is inquiry-based learning. Ang mga mag-aaral ay tinuturuan na magtanong at maghanap ng sagot sa pamamagitan ng pagsasaliksik. Sa ganitong paraan, natututo sila mula sa mga tanong na kanilang inilunsad at mga kasagutan ay natutuklasan nila mismo. Next is anchored instruction. Ang mga mag-aaral ay natututo ng mga konsepto o kasanayan sa pamamagitan ng isang particular na sitwasyon o problema. Karaniwan, may mga video o senaryo na ginagamit upang magbigay ng konteksto bago mag-aral ng mga teorya. Next is cooperative learning. Ang mga mag-aaral ay nagtutulungan sa isang grupo upang matutunan ang isang paksa. Lahat sila ay may mahalagang bahagi sa grupo at ang bawat isa ay may papel na ginagampanan upang makamit ang layunin ng grupo. The last one is jigsaw. Ang mga mag-aaral ay hinahati sa maliliit na grupo. Ang bawat miyembro ng grupo ay may sariling bahagi ng paksa na kailangan niyang matutunan at ipaliwanag sa iba pang miyembro. Sa ganitong paraan, ang buong klase ay natututo na magkakasamang bahagi ng isang malaking paksa. Next is strategies used in constructivism teaching is what is commonly called learner-centered teaching. Though facilitate knowledge construction, students do not necessarily have to reinvent the wheel from scratch, but simply experience discovery and analysis that leads to a deeper understanding of facts or how things function. So, sa constructivism ay isang paraan ng pagtuturo kung saan ang mga mag-aaral ay aktibong natututo sa pamamagitan ng pagtuklas at karanasan. Hindi nila kailangan mag-imbento ng mga bagay mula sa simula, kundi natututo sila sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga aktibidad na magbibigay sa kanila ng mas malalim na pag-unawa. Sa ganitong paraan, binibigyan sila ng pagkakataon na magtanong, magtulungan at gumawa ng mga proyekto. Kaya't natututo sila hindi lang sa mga facts kundi pati sa kung paano gamitin ang kaalaman sa aktwal na buhay. So let's proceed to the common attributes in constructivist teaching or learner-centered approach include doing diagnostic assessment, taking into account the learner's starting point. So, sa constructivist teaching o learner-centered approach, mahalaga ang diagnostic assessment upang malaman kung saan nagsisimula ang mag-aaral at anong kaalaman ang mayroon na siya. Halimbawa, bago magturo ng bagong aralin sa matematika, o mathematics, maaaring magbigay ang guro ng simpleng pagsusulit upang malaman kung alam na ng mag-aaral ang mga basic na operation tulad ng addition at subtraction. Kung may mga mag-aaral na nahihirapan pa, magsisimula ang guro sa mga pangunahing konsepto bago magtuloy sa mas komplikadong mga aralin tulad ng multiplication. Sa ganitong paraan, ang pagtuturo ay naaayon sa pangangailangan ng bawat mag-aaral. Next is providing a sequence of topics from the student perspective linking to prior knowledge. Sa constructivist teaching, ang guro ay nagbibigay ng aralin ayon sa kung paano ito madaling maunawaan ng mag-aaral at iniugnay ang mga bagong kaalaman sa mga dating alam ng mag-aaral. Halimbawa, sa mathematics, magsisimula ang guro sa simpleng problema bago magturo ng mas komplikadong mga aralin upang mas madaling maunawaan ng mag-aaral ang bagong konsepto. So next is providing multiple representations of reality. This is to avoid oversimplification. So dito naman is hindi sapat ang isang simpleng paliwanag lang.
Kailangan mas mainam na ipakita ang mga konsepto sa iba't ibang paraan gamit ang larawan, video or halimbawa at iba pa upang hindi maging sobrang simple ang pag-unawa. Halimbawa, kung tinuturo ang konsepto ng climate change, maaaring gumamit ng mga videos, graphs at mga aktual na kaso ng pagbabago ng klima para mas maunawaan ng mga estudyante. Emphasizing knowledge construction instead of knowledge reproduction. So dito, hindi lang basta pag-memorize ng mga impormasyon, kundi ang mga estudyante ay tinutulungan na magtayo ng sarili nilang kaalaman batay sa mga karanasan at idea. Halimbawa, sa halip na puro pagsagot sa mga multiple choice test, ang mga estudyante ay hinihikayat na mag-explore at magtanong at magbigay ng sarili nilang opinyon at solusyon sa mga problema. Next is emphasizing the use of authentic tasks in a meaningful context rather than abstract instruction out of context. So, dito ang mga gawain o proyekto na binibigay sa mga estudyante ay may kinalaman sa tunay na buhay at hindi lamang mga abstract na konsepto. Mas madali nilang maiintindihan ang mga leksyon kung ito ay may koneksyon sa kanilang buhay o sa mga sitwasyong nangyayari sa labas ng paaralan. Halimbawa, sa halip na puro teorya lang, maaaring ipagawa sa mga estudyante ang isang proyekto na tumatalakay sa isyu ng lokal na komunidad tulad ng pagtulong sa paglilinis ng kapaligiran. Next is providing real-world settings or case-based learning instead of sequences of instruction. So, dito ang mga gawain ay binibigyan ng konteksto kung saan makikita ng mga estudyante kung paano ginagamit ang mga natutunan nila sa tunay na buhay. Hindi lang sila tinuturuan ng sunod-sunod na leksyon. Halimbawa, imbes na magturo lang ng mga formula sa mathematics, maaaring magbigay ng isang sitwasyon tulad ng paggawa ng business plan kung saan kailangan gamitin ang mga formula upang malaman kung magkano ang magiging kita. Next is encouraging reflection of experience. Dito, mahalaga ang pagpapahintulot sa mga estudyante na mag-isip at mag-reflect sa kanilang mga karanasan sa pagkatuto upang mapalalim ang kanilang pag-unawa. Halimbawa, pagkatapos ng isang project, maaaring hilingin sa mga estudyante na magsulat o mag-discuss kung ano ang natutunan nila, kung ano ang mga hamon na kanilang naranasan at paano nila nalampasan ito. Supporting construction of knowledge through social interaction not individual competition for recognition. Dito, ang pagkatuto ay hindi lamang isang individual na gawain. Ang mga estudyante ay mas matuto kapag sila ay nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan sa kanilang mga kaklase. Halimbawa, sa isang grupo ng mga estudyante, maaaring magtulungan sila sa pag-solve ng problema, magbahagi ng idea at magtulungan sa paggawa ng project. Next is using hands-on learning material and manipulatives, especially for beginners. So, dito para sa mga baguhang estudyante, mas madaling matutunan ang mga konsepto kung ito ay may kasamang aktual na materyales o kagamitan na maaaring hawakan at galawin. Halimbawa, sa pagtuturo ng mga simpleng konsepto ng agham, maaaring gumamit ng mga eksperimento gamit ang mga simpleng kagamitan tulad ng mga bote, tubig at iba pa. Next is allowing students to choose an activity they would like to learn from. So, dito, binibigyan ng mga estudyante ng pagkakataon na pumili ng mga gawain o proyekto na interesado sila. Kapag ang estudyante ay may kalayaan na pumili, mas magiging motivated siya sa pagkatuto. Halimbawa, maaaring bigyan ang mga estudyante ng ilang mga project o paksa at hayaan silang pumili ng gusto nilang pagtuunan ng pansin tulad ng paggawa ng video, pagsusulat ng sanaysay o paggawa ng isang project. Next is asking many questions, especially open-ended ones. So dito ang mga guro ay nagtatanong ng maraming tanong na hindi madaling sagutin ng oo o hindi. Ang mga tanong na open-ended ay nagiging daan upang mapaisip ang mga estudyante at magbigay ng mas malalim na sagot. Halimbawa, imbis na itanong, ano ang kulay ng langit? Maaaring itanong, bakit kaya asul ang kulay ng langit? Ang ganitong mga tanong ay nagpapaisip sa estudyante at binibigyan sila ng pagkakataon na mag-explore at mag-isip ng kritikal. Next is allowing students to think after posing a question with at least 5 seconds or wait time. So dito, kailangan after natin magbigay ng question, bibigyan natin yung students na mag-isip
para makakreate siya ng ideas about our questions. So next is not saying that is wrong but posing more questions to allow students to reflect and correct their own errors. So dito kapag nagtatanong ang guro, mahalaga na bigyan ng sapat na oras ang mga estudyante para mag-isip ng sagot at hindi agad-agad sabihing mali ang kanilang sagot. Sa halip magtanong pa ng ibang tanong upang matulungan silang mag-reflect at magtama ng kanilang pagkakamali. Halimbawa, kung mali ang sagot ng estudyante, imbis na sabihing mali, maaari mong itanong, paano mo nasabi iyan? Ano kaya ang iba pang posibleng sagot? Ang ganitong approach ay nagbibigay sa mga estudyante ng pagkakataon na pag-isipan muli ang kanilang sagot at matutong mag-reflect. Encouraging students to connect new material to familiar ones. Some schools even guide students to systematically connect new materials to other topics within the same subjects, connect to other subjects, connect to themselves, and connect to the world. So, ang mga estudyante ay mas matututo kapag nakakonect nila ang bagong natutunan sa mga bagay na alam na nila. Ang pag-link ng mga konsepto ay nakakatulong upang mas madali nilang maunawaan at maalala ang mga bagong idea. Halimbawa, kung tinuturo ang konsepto ng ecosystem sa science, maaaring itanong sa estudyante kung paano nauugnay ang ecosystem sa mga bagay na nakikita nila sa kanilang komunidad tulad ng mga halaman, hayop at tao. Minsan ang mga guro ay nagtuturo ng mga idea na konektado hindi lamang sa ibang bahagi ng subject, kundi pati na rin sa ibang subject at sa kanilang sariling buhay. Next is following the lead of the learner, following up their questions, listening more and talking less. The teacher should be concerned with what experiences and context motivate the students to learn, taking note of their readiness. So ang guro ay dapat mag-focus sa kung ano ang mga tanong at interest ng mga student. Magkinig ng mabuti sa kanilang mga idea at saliksik kung anong mga karanasan o konteksto ang magpapalakas ng kanilang motivation at paghahanap ng kaalaman. Ang guro ay hindi lamang dapat magsalita kundi makinig at mag-observe kung saan ang mga student ay interesado at handa ng matuto. Halimbawa, kung ang student ay nagtanong tungkol sa epekto ng technology sa kalikasan, imbis na agad magturo tungkol sa konsepto, maaaring sundan ang tanong ng guro at magbigay ng mas maraming halimbawa o masalimot na tanong na magpapalalim sa pag-unawa. So next is presenting students with puzzling questions or materials that can provoke deeper thought, debate, and experimentation, like is tomato a fruit or vegetable, or is a coral an animal or a plant? So dito ang guro ay nagbibigay ng mga tanong o materialis na nagiging sanhi ng malalim na pag-iisip at discussion. Ang mga tanong na nakakalito o nagdudulot ng debate ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga student na mag-isip ng critical at eksperimento sa kanilang mga idea. Halimbawa, ang kamatis ba ay prutas o gulay o ang coral ba ay hayop o halaman? Ang mga ganitong tanong ay nagiging daan upang mag-isip ang mga student kung anong mga pahayag ang tama at bakit at mag-debate tungkol dito. Then next is asking students to justify their answers, whether the answer is wrong or right, asking for evidence or asking them why they think so. Next is structuring by using who, what, where, when, and why questions. So, ang mga guro ay gumagamit ng mga tanong na makakatulong sa estudyante na mag-isip ng malalim at magbigay ng mga sagot na nagpapaliwanag. Ang mga tanong na who, what, where, when, and why ay nagbibigay ng mas klarong pagkaintindi sa paksa at nagtutulungan ng estudyante pang mag-isip ng mga detalye at koneksyon. Halimbawa, imbis na tanungin lang ang estudyante ng ano ang nangyari sa kasaysayan, maaari kang magtanong ng sino ang kasangkot sa pangyayaring ito? Ano ang dahilan? Saan ito nangyari? Kailan ito nangyari? At bakit mahalaga ang pangyayaring ito? So next is scaffolding using verbal prompts, using reminders, cues, clue, and guides, and providing cue cards. So, ang scaffolding ay isang technique kung saan tinutulungan ng guro ang mga estudyante na magtagumpay sa pamamagitan ng mga hakbang-hakbang na gabay. Maaaring gamitin ang mga verbal prompts, paalala at iba pang cues para matulungan silang magpatuloy at mag-isip ng mas malalim.
Halimbawa, kung nahihirapan ang estudyante sa pagsagot, maaari kang magbigay ng hint tulad ng ano sa palagay mo ang mangyayari kung, o isipin mo kung paano ang mga karakter sa kwento ay kumilos noong, mga ganon. Next is modeling, giving half-done examples referring to checklist. So, dito, sa modeling, ipinapakita ng guro kung paano gawin ang isang gawain. Maaaring magbigay ng halimbawa na hindi pa tapos para matutunan ng mga student kung paano ito buuin at tapusin. Maaari rin gumamit ng checklist na magsisilbing gabay para sa bawat hakbang na kailangang sundin. Halimbawa, kung nagtuturo ng pagsulat ng sanaysay, maaaring magbigay ng draft ng essay at ipakita kung paano to ayusin. Halimbawa, paano mag-organize ng idea o magdagdag ng mga details gamit ang checklist. Next is structuring lessons so that it can easily be understood by the student using spiral organization, regulating the difficulty simple to complex. Dito, ang mga leksyon ay inayos upang magsimula sa mga simpleng konsepto at unti-unting magtulungan ang mga student na matutunan ang mas mahirap na idea. Sa spiral organization, paulit-ulit na tinatalakay ang mga pangunahing concept, ngunit sa bawat pagkakataon ay nadaragdagan ng mas malalim na kahulugan. Halimbawa, kung nagtuturo ng math, magsisimula ka sa simpleng problema tulad ng addition at subtraction bago dumaan sa multiplication at division, at pagkatapos ay mas advanced na konsepto tulad ng algebra. Next is providing support for social and emotional development. Ang guro ay nagbibigay ng emotional at social support sa mga student upang matulungan silang mag-grow hindi lamang sa kanilang kaalaman, kundi pati na rin sa kanilang pakikisalamuha sa ibang tao at sa kanilang emotional na estado. Halimbawa, maaaring maglaan ng oras para makinig sa mga student, tanungin sila kung kamusta sila at suportahan sila sa mga hamon sa buhay, pati na rin sa kanilang mga takot o insecurities tungkol sa pagkatuto. Next is providing manipulative experiments, real-world experiences, observation and reflection, and forming abstract concepts. So, dito ang mga student ay binibigyan ng mga materyales at aktwal na karanasan tulad ng experiment of field work upang matutunan ng mga abstract na concept. Ang ganitong approach ay nakakatulong sa pagbuo ng mas malalim na pag-unawa sa pamamagitan ng aktwal na karanasan at pagmamasid. Halimbawa, sa pagtuturo ng mga simpleng konsepto sa science tulad ng pagkakaiba ng mga solid, liquid at gas, maaaring magbigay ng mga konkretong materyales tulad ng tubig, yelo, steam, at ipakita sa klase kung paano nagbabago ang anyo ng mga bagay na ito sa iba't ibang temperatura. Next is providing activities involving provocations or inviting ideas, exploration, proposing solution, explanation, and taking action. Next, communication, collaboration, socialization among students. So, dito ang mga estudyante ay hinihikayat na makipag-ugnayan at makipagtulungan sa kanilang mga kaklase. Ang pagkakaroon ng open communication, pag-uusap at socializing ay mahalaga sa kanilang pagkatuto at personal na pag-unlad. Halimbawa, ang mga estudyante ay maaaring magtrabaho sa mga grupo upang maghanda ng isang project, makipag-debate sa isang paksa, o magtulungan sa pagsagot ng mga problema. Ang pakikipag-usap sa iba ay nagbibigay ng pagkakataon na matutunan mula sa iba't ibang pananaw. Next is encouraging students to explain their thinking process out loud, making public how and why they came up with such solutions. Also questioning and sense-making, which could be helped by group work requiring a public outcome. So, ang mga estudyante ay hinihikayat na ipaliwanag kung paano nila nakuha ang kanilang mga sagot at kung bakit sila iniisip na tama ang kanilang mga sagot. Ang ganitong paraan ay tumutulong sa kanila na mas mapalalim ang kanilang pag-unawa sa proseso ng pagkatuto at magbigay ng reason sa kanilang mga sagot. Halimbawa, sa halip na sagutin lang ang isang tanong, maaari silang tanungin, paano mo naisip yan? O bakit mo naisip na ganito ang sagot? Ang ganitong approach ay nagpapalakas ng kanilang pag-unawa at nagbibigay ng pagkakataon para mag-reflect. Next is exploring what the learners are thinking even beyond the official curriculum. So, dito ang guro ay hindi lang tinitignan ang mga idea o kaalaman na nakasaad sa curriculum. Interesado rin siyang alamin kung ano ang iniisip ng mga estudyante, pati na rin ang kanilang mga karanasan at pananaw.
Ang pag-unawa sa iniisip ng mga student ay nakakatulong sa guro na mapili ang mga tamang paraan ng pagtuturo. Next is allowing students to do apprenticeship or work-based learning because people who really get into the workplace get involved in what is going on, not just learning about it academically. So, ang mga student ay binibigyan ng pagkakataon na matuto hindi lamang sa silid-aralan kundi pati na rin sa pamamagitan ng aktual na karanasan sa trabaho o apprenticeship. Sa ganitong paraan natututo sila hindi lang ng teorya kundi ng practical na aplikasyon ng kanilang mga natutunan. Halimbawa, kung ang estudyante ay nag-aaral ng mga kasanayan sa pagluluto, maaari siyang mag-apprentice sa isang restaurant kung saan matututo siya ng aktual na paggawa ng mga pagkain. Sa pamamagitan ng work-based learning, natututo siya mula sa mga tunay na karanasan at hindi lang sa mga libro. Next, facilitating student creation and implementation of research, projects and experiments, extrapolation and going beyond given information, developing an artifact. So, dito hinihikayat ang mga student na magsagawa ng kanilang sariling mga project at experiment. Hindi lamang sila basta tumatanggap ng impormasyon, kundi sila mismo ang gumagawa ng mga project at experiment na nagpapalawak sa kanilang kaalaman at pag-unawa. Next, organizing field trips and film viewing. Dito ang field trips at panonood ng mga pelikula ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga student na matuto mula sa mga aktual na karanasan at visual na pamamaraan. Sa halip na puro teorya sa klase, nagkakaroon sila ng pagkakataon na makita at maranasan ang mga bagay na kanilang pinag-aaralan. Next, doing reciprocal teaching. A strategy used to improve student ability to learn from text, where students and teachers collaborate in learning and practicing the following skills: summarizing, questioning, clarifying, and predicting. Over time, the teacher's role is decreased and constantly doing formative assessment and authentic assessment. Assessment does not necessarily mean giving written exams all the time. Formative assessment can mean talking to the students, checking their facial expressions if they are asleep, bored, or baffled and confused, and checking for understanding without grading them at the moment. So, doon sa reciprocal teaching, ang guro at mga student ay nagtutulungan upang mapabuti ang kanilang kasanayan sa pagbabasa at pag-unawa. Kasama sa mga kasanayan na ito ang summarizing o pagbubuod, questioning o pagtatanong, clarifying o pagpapaliwanag at predicting o paghuhula. Sa paglipas ng panahon, ang guro ay nagbibigay daan sa mga student na manguna sa mga aktibidad na ito at nagiging mas independent ang mga student sa kanilang pagkatuto. Halimbawa, kung ang klase ay nagbabasa ng isang kwento, ang guro ay magsisimula ng proseso ng pagbubuod, pagtatanong at pagpapaliwanag. Pagkatapos, ang mga student ay magtutulungan na gawin ang mga ito sa pamamagitan ng pagbuo ng mga tanong at pagbibigay ng kanilang mga opinyon o paliwanag sa kwento. Habang lumilipas ang panahon, babawasan ng guro ang kanyang direktang pagtutok at ang mga student na ang magsisilbing mga tagapagturo sa kanilang sarili at sa kanilang mga kaklase. So, next, ang formative assessment ay isang paraan ng pagsusuri kung paano natututo ang mga student habang tumatakbo ang klase. Hindi laging nangangahulugan na kailangan magbigay ng pagsusulit. Sa halip, maaaring mag-observe ang guro sa mga reaksyon ng mga student tulad ng facial expression, body language, o kung sila ay tila nalilito, bored, or interesado pa. Ang authentic assessment naman ay nagsusuri ng mga aktual na gawain at hindi lang sa mga papel o exams. Ang guro ay nagbibigay ng feedback base sa aktual na performance ng student. Halimbawa, habang nagtuturo ang guro, maaari niyang mapansin kung ang mga student ay mukhang naguguluhan o hindi naintindihan ang leksyon. Sa halip na agad silang bigyan ng pagsusulit, ang guro ay magtatanong, ano ang hindi mo pa naiintindihan o mayroon pa bang parte ng leksyon na gusto mong ipaliwanag ko muli. Sa ganitong paraan, matutulungan ang mga student bago pa magkaproblema sa kanilang pagkatuto. So that's it for my report. Thank you so much.